Mga ka-creepy, ako si Baltasar at maligayang pagdating sa ating madilim na sulok dito sa YouTube, ang Creepy Pinoy Stories. Kung handa ka nang maramdaman ang kilabot na gumapang sa iyong likuran at ang mga bulong na parang hangin sa iyong tainga, nasa tamang lugar ka. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel upang hindi mo ma-miss ang anumang orihinal na kwentong katatakutan na hatid ko sa inyo sa bawat upload. Sumali sa lumalaking komunidad ng mga diksa nakakatakot at nakakakilabot na kwento. Tandaan, dito lang sa Creepy Pinoy Stories, ang bawat kwento ay isang pinto patungo sa hindi inaasahang. Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang unang bahagi ng isang serye na tiyak magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso, ang Multo ng Kale Industria. Isang tahimik na madaling araw sa Antipolo, dalawang kalalakihan ang magkasabay sa isang biyaheng hindi nila inaasahang magiging saksi sa mga pangyayaring magpapabago sa kanilang pananaw sa mundo ng kababalaghan. Sa kanilang pagmamaneho, isang babae sa puting damit pangkasal ang lumitaw mula sa kawalan na parang hindi hinahawakan ng yelo sa kalsada. Ano ang misteryo sa likod ng kanyang paglitaw at paano ito mag-uugnay sa isang lumang alamat na nagbabalik mula sa nakaraan? Hayaan niyong dalhin ko kayo sa isang biyaheng puno ng misteryo at takot, kung saan ang bawat liko ay maaaring magdala sa inyo sa harap ng hindi maipaliwanag. Manatiling nakatutok at tuklasin natin ang lihim ng Multo ng Kale Industria. Sa madaling araw ng Disyembre 28, habang ang buong bayan ng Antipolo ay natutulog pa, ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng kakaibang pakiramdam sa mga balat nina Anton de la Cruz at Ricardo Lim. Ang kanilang hininga ay lumalabas na parang usok sa loob ng sasakyan habang tinatahak nila ang kahabaan ng Kale Industria. Ang radyo ay nagbabalita ng isang paparating na bagyo at ang boses ng broadcaster ay seryoso at puno ng pag-aalala. Mapanganib na yelo, malakas na hangin. Ang mga salitang ito ay nagdagdag ng tensyon sa kanilang pagmamaneho na parang isang masamang pangitain. Ang mga ilaw sa poste ay kumukurap-kurap at ang mga anino ng mga puno ay tila sumasayaw sa paligid. Ang lamig ay unti-unting tumatagos sa kanilang mga kasuotan at ang kakaibang katahimikan ay bumabalot sa buong lugar. Si Anton, nakatitig sa daan, ay tila may hinahabol na hindi maipaliwanag, habang si Ricardo, abala sa pag-aayos ng heater ng sasakyan, ay may halong pag-aalala at pagmamadali sa bawat hinga. Sa pagpasok nila sa karinderya, ang init mula sa naglalagablab na kalan ay sinalubong sila at ang amoy ng tapsilog ay kumakalat sa buong lugar. Ang mga tao sa loob ay nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga plano bago sumapit ang bagong taon. Habang kumakain, nagpapalitan ng kwento sina Anton at Ricardo tungkol sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga plano pagkatapos ng trabaho. Ngunit sa kabila ng kanilang tawanan at kwentuhan, ang kanilang mga mata ay madalas tumitingin sa bintana, sinusubaybayan ang paligid na unti-unting tinatakpan ng yelo. Nang sila ay lumabas, nadulas si Ricardo sa yelo, ngunit agad siyang tinulungan ni Anton. Ang kanilang pagtawa ay nagdulot ng pansamantalang ginhawa, ngunit ang kanilang mga puso ay puno pa rin ng pangamba sa paparating na bagyo at sa kakaibang lamig na kanilang nararamdaman. Sa pag-alis nila sa karinderya, hindi nila alam na ang susunod na mangyayari ay maglalagay sa kanila sa harap ng isang kakatwang pangyayari na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Sa loob ng sasakyan, ang radyo
ay patuloy na nagbabalita ng mga updates sa bagyo at ang bawat kilometro na kanilang nalalakbay ay tila nagdadala sa kanila palayo sa seguridad ng sibilisasyon. Ang malamig na tinig ng broadcaster ay nag-aanunsyo ng mga lugar na dapat iwasan. Ngunit sa bawat pangalang binabanggit, lalo lamang nilang nararamdaman ang pag-iisa sa kalsadang ito na tila hindi na nila maaninag ang dulo. Sa bawat liko at daan na kanilang tinatahak, ang mga puno at halaman sa paligid ay tila mga bantay na nakamasid sa kanilang paglalakbay. Ang mga dahon ay hinahampas ng hangin na tila may babala. Pare, parang tayo lang ang tanga na nasa labas ngayon. Pabirong sabi ni Ricardo, subalit may bahid ng kaba sa kanyang tinig. Si Anton, na abala sa pagmamaneho, ay tanggo lamang ang itinugon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan na unti-unting nilamon ng dilim. Ang trapiko ay halos wala na, at ang mga ilaw ng sasakyan ay ang tanging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kanilang pag-uusap ay unti-unting napapalitan ng katahimikan, at ang lamig ay lalong tumindi habang sila ay papalapit sa hindi pa nila nalalaman na isang nakakakilabot na karanasan. Ricardo, ramdam mo ba yun? Tanong ni Anton. Ang kanyang hininga ay bumubuga ng usok sa lamig. Parang may mali. Dagdag niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan. Sa isang mahabang tuwid na bahagi ng kalsada, ang mga ilaw ng sasakyan ay tumatanglaw sa 6 na sasakyan na tila may kakaibang ikinikilos na parang may iniiwasang hindi nakikita. Ano yan? Bulong ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka habang pinagmamasdan ang kakaibang sayaw ng mga sasakyang ito. Habang papalapit, ang mga mata ni Anton at Ricardo ay nagtama at walang salitang nagpahiwatig na pareho silang nakakaramdam ng kakaibang pangamba sa kanilang nakikita. Ang kanilang puso ay sabay na kumakabog at ang lamig sa loob ng sasakyan ay tila naging mas matalim. Isang babae sa puting damit pangkasal ang biglang lumitaw sa harapan ng kanilang sasakyan. Ang kanyang mga paa ay tila hindi hinahawakan ng yelo sa kalsada at ang kanyang paglitaw ay tila isang mahika o sumpa mula sa lumang panahon. Diyos ko, sigaw ni Ricardo habang mabilis na iniiwas ni Anton ang manibela. Ang babae na parang nilalaro ang hangin at yelo ay walang kahirap-hirap na lumutang mula sa kanilang kanan patungo sa kaliwa. Ang dalawang lalaki na ngayon ay hindi na makapagsalita ay tanging ang mabigat na paghinga na lamang ang maririnig sa loob ng sasakyan. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa babaeng misteryoso na parang naghihintay ito ng isang sagot mula sa kanila. Ngunit ano ang kanilang isasagot at ano ang magiging kapalaran nila sa harap ng nilalang na ito na tila hindi nabibilang sa mundong kanilang ginagalawan? Sa isang iglap, ang katahimikan ay napunit ng isang tanong na magdadala sa kanila sa mas malalim pang misteryo. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang di inaasahang pagkikita sa gitna ng yelo at dilim ng Kale Industria? Sa gitna ng mapanglaw na kadiliman, pumihit ang manibela sa mga nanginginig na kamay ni Ricardo habang iniiwasan nila ang misteryosong babae na bigla na lamang sumulpot sa kanilang harapan. Parang espiritong walang bigat, lumutang ang babae na parang hindi apektado ng yelo at pisikal na batas ng mundo. Tila isang sayaw ng kababalaghan, ang kanyang kilos ay walang anumang hirap, na parabang siya ay lumalakad sa ibabaw ng ulap at hindi sa malamig at madulas na kalsada ng Kale Industria.
Nang sila'y huminto, dahan-dahang lumapit ang babae sa kanilang bintana. Ang kanyang mukha ay walang anyo, isang ulap na nagbabago-bago ng hugis, at ang kanyang tinig ay parang hangin na bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. "Papunta ba kayo sa Steubenville?" tanong niya. Ang boses ay tila nagmumula sa malalim na bangin ng kawalan. Ang tanong na iyon ay naghatid ng malamig na kilabot sa kanilang mga katawan. Ang kanilang hininga ay tila naubos at ang kanilang mga mata ay hindi makapaniwala sa nakatambad sa kanilang harapan. Sa pagkakataong iyon, ang realidad ay tila naglaho at ang tanging naiwan ay ang malamig na presensya ng misteryosong babae. Ano ang hiwagang bumabalot sa kanya at ano ang kanyang kinalaman sa Steubenville? Nanginginig at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan, pinaharurot ni na Anton at Ricardo ang kanilang sasakyan palayo sa kakatwang babae. Ang kanilang puso ay tumitibok ng mabilis, tila may sariling isipan, at ang takot ay kumakalat sa bawat himaymay ng kanilang pagkatao. Ang kamatayan ay parang aninong humahabol sa kanila at sa bawat hagibis ng sasakyan, ang kanilang isipan ay puno ng tanong kung sila ba ay ligtas na. Sa pagpasok nila sa bar na kanilang pinuntahan, ang ingay at tawanan ay biglang napalitan ng katahimikan. Ang kanilang mga mukha ay nagpinta ng 1,000 salita ng takot at pagkabahala. Nang sila ay magkwento sa pulisya, ang bawat salita ay tila kinuha mula sa mga pahina ng isang lumang pelikula ng katatakutan, isang kwento na hindi mo aakalain na mangyayari sa totoong buhay. Habang umiinom at sinusubukang kalimutan ang kanilang karanasan, bumalik sa alaala ni Anton ang taong 1965. Ang kwento ng staff sergeant tungkol sa multo ng Steubenville ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang nakakakilabot na karanasan. Ang bangungot na kanilang pinagdaanan ay hindi lamang isang masamang panaginip. Ito ay isang alamat na naglalakad sa gitna ng yelo at hamog ng kalye industriya. Ang kanilang pagtanto na ang kanilang karanasan ay totoong nangyari ay nagdulot ng mas malalim na takot sa kanilang mga puso. Ang bawat higop ng alak ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na yumayakap sa kanilang kaluluwa. Ano ang ibig sabihin ng kanilang karanasan at paano nila haharapin ang mga susunod na araw na may kaalaman na ang mga alamat ay maaaring magkatotoo? Mga ka-creepy, sa bawat kwento may aral na baon. Hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng hindi nakikita ay hindi umiiral. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwentong Pinoy. Sumama sa ating komunidad ng mga mahilig sa takot at suspense. Hanggang sa muli, mga ka-creepy, mag-ingat sa inyong paglalakbay sa dilim. Excited na akong muling magdala ng kilabot sa inyong mga gabi sa susunod nating upload. Huwag mawawala dahil ang susunod na kwento ay maaaring tungkol sa iyo. Paalam sa ngayon.